Pero, tinatawag tayo ng Diyos. Ang Diyos ba'y nagkakamali? Hindi. Kapag tayo tinawag ng Diyos, ni minsan hindi siya nagkamali. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niyang isang lalaking nagngangalang Mateo na nakaupo sa singilan ng buwis at sinabi niya rito, Sumunod ka sa akin. At tumayo si Mateo at sinundan siya. At habang nasa hapag si Jesus sa bahay ni Mateo, maraming taga-singil ng buwis at iba pang makasalanan ang lumapit at nakisalo kay Jesus at sa kanyang mga alagad. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, Bakit kumakain kasama ng mga makasalanan at maniningil ng buwis ang inyong guro? Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, Hindi ang malulusog ang nangangailangan ng doktor, kundi ang mga may sakit. Sige, matutunan sana ninyo ang kahulugan ng awa ang gusto ko, hindi handog. Hindi ako pumarito para tawagin ang mabubuti, kundi ang mga makasalanan. Isang mapagpalang araw nawa ang sumaatin, mga kapatid. Kung ilalagay natin ang ating sarili noong mga panahong iyon, parang mas mapupunta tayo doon sa judgmental personality. Yung mapanghusga. Kasi nung mga panahong iyon, ilagay natin ang ating sarili na nandun tayo sa panahon nila. Yung panahon na sobrang pagpapakabanal na napupunta na sa maling direksyon. Halimbawa, kailangan nating sumunod sa mga utos. At marami ang mga utos ng pagpapakabanal. Marami ang utos na naging tradisyon. At itong mga sobrang utos na to, sabi nga ay, mabalikan lang natin, 613 ang kinalabasan na ang pundasyon ay yung 10 utos lamang. Na ang dami nilang nagginawang kung ano-anong mga utos na inaakala nila na papunta dun sa pagpapakabanal. Pero ang katotohanan ay pagpapakahirap lamang sa kanilang sarili. Isa dito yung hindi ka dapat nakikita kung ikaw ay iginagalang na tao, banal, naglilingkod sa Diyos. Hindi ka dapat nakikitang kasama yung mga masasama. At ang itinuturing noong masasama unang-una ay itong mga tax collector. Si Mateo na nandito sa ating bida sa ating ebanghelyo ngayon ay isang tax collector. At ni minsan, para sa paniniwala ng mga tao noon, walang karapatan na maglingkod sa Panginoon dahil pugad ng kasamaan ang nasa puso niya. Dahil sumisingil siya ng buwis sa kanyang mga kababayan. Ang pinahihirapan niya, ang sinisingil niya ay mga kababayan niya. Kaya sobrang sama ng tingin nila sa mga tax collector. Ganon ang sitwasyon noon. Kaya marahil, kung tayong mga naglilingkod sa simbahan ay ipinanganak noon, katulad din tayo nila. Kaya hindi dapat natin pakahusgahan at ilagay sa pagiging mabuti ang ating sarili. Makasalanan din tayong katulad nila. At kinwestiyon nga nila sa Jesus, bakit kasama niya ang makasalanan? Tapos, nakituloy pa siya doon sa bahay. At ang sagot ni Jesus, naparito ako, hindi doon sa mga mabubuti. Hindi nangangailangan ng manggagamot ang mga walang sakit. Yung may sakit ang nangangailangan ng manggagamot. So parang ang simbahan ay parang hospital. Ang paglapit sa Diyos ay paglapit natin sa dakilang manggagamot para tayo gumaling. Kasi lahat talaga tayo makasalanan. Ang sino man nagsasabi na banal siya ay yun ang mas lalong malaking kasalanan siguro dahil ipokrito o nananalaytay sa kanya ang lahi ng Pariseo hanggang ngayon. Lahat tayo'y makasalanan. Lahat tayo'y marumi. Lahat tayo'y walang karapatang maglingkod sa Diyos. Pero tinatawag tayo ng Diyos. Ang Diyos ba'y nagkakamali? Hindi. Kapag tayo tinawag ng Diyos, ni minsan hindi siya nagkamali. Ibig sabihin, mayroon siyang nakita sa atin na kailangan nating gawin. Inaatangan niya tayo ng misyon. Kahit gaano tayo kadumi, mayroon tayong katangian na magtanggal din ng dumi. Papaano? Yung basahan,
yung magandang example ng basahan, marumi ang basahan, pero ito'y may gamit. Tinatanggal nito ang ibang dumi. Ganun po ang katulad natin. At ang Diyos ay hindi nagkakamali kahit gaano tayo karumi at inutusan tayong tanggalin yun. Ibig sabihin, useful tayo. Hindi man tayo karapat-dapat. Ang Diyos ang gumagawa ng paraan para tayo maging karapat-dapat. Ang daming humusga noon kay Mateo. Ang daming humusga kay Mateo. Pero si Mateo, wala nang tanong-tanong. Nung tinawag siya na Jesus, sumunod siya. At nagkaroon siya ng dignity na isang makasalanan, tumuloy sa kanyang bahay at nakikain si Jesus. Yun yung dignity na hinahanap ng mga taong makasalanan na katulad ko, katulad mo, katulad nating lahat. Bigyan tayo ng dignity ng ating kapwa. Bigyan tayo ng dignity ng Diyos. Hindi lang yung kapwa, ng Diyos. Binibigyan niya tayo ng dignity. Tinatawag niya tayo sa isang misyon, sa isang paglilingkod. Huwag nating ikahiya na ipahayag ang salita ng Diyos. Kung ito lang yung aking makakaya, bahala na si Lord. Siya na yung magdudugtong. Mga kapatid, ordinaryong tao lamang po kami na naglilingkod, makasalanan katulad mo. At tumunog yung lobat. Yun po, life is beautiful. Life is beautiful. Maglingkod po tayo, wala nang tanong-tanong kung bakit kapag tinawag tayo ng Panginoon, mas nakakaalam ang Diyos ng lahat. Hayaan nating ang Diyos ang magplano sa ating sarili. Huwag matakot. Ang problema ay problema. Hayaan mong yung problema mong problema sa atin. God bless us all. Nais ko ibalita sa aking kalaro, sa bawat kaibigan kalayo, isalaysay ang kaligtasan na aking natamo at ang kaharian ng Diyos. Doon ay wala ng pag-aaway, doon'y walang ulila na lulumbay, walang hanggan ang ating buhay sa kaharian ng Diyos. May tawanan at nawitan na maririnig, sagana sa pagkain, pag-ibig, ang kabanal at kabutihan sa puso'y bumintig sa bawat anak ng Diyos. Doon ay wala ng pag-aaway, doon'y walang ulila na lulumbay, walang hanggan ang ating buhay sa kaharian ng Diyos. Sana ay makasama kita sa kanyang kaharian at sabay